counsel warns the resolution could backfire. Let's get on point with Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, good to have you again. Welcome to the show, and thank you so much for your time. Good evening, Pinky. All right, it's a vote of 15, or it could even be 16, in favor, 3 opposed, and 2 abstentions. The Senate passed a resolution urging the International Criminal Court to grant house arrest to former President Rodrigo Duterte. First question, would this resolution have any effect, any influence in the ICC's determination of whether it be an interim release or house arrest for the former president? That's a flat-out no. The resolution does not contain facts or information that the ICC cannot have at this moment. What the resolution reflects is opinion, conclusions, rather than findings of fact. And I won't even say that this is hindi pa nga siya medical fact. These are conclusions and hearsay information. Okay, but let's go to the fact that these are senators of the Republic of the Philippines who are asking the International Criminal Court to look into, I guess you can call it humanitarian grounds, to the former president, while you say that it lacks medical records or facts that may ascertain whether he should be given house arrest or not. What is the value or the probity of a Senate resolution to the ICC? Well, I could give them this. The defense could refer to it in a submission and claiming that there is support for the house arrest of Duterte in the Philippines. However, this is where it could backfire because precisely the argument of the other party, the prosecution, is that the Dutertes enjoy so much political clout and influence that keeping him in the Philippines would likely, in a sense, rock the boat, could cause or steer some trouble. That's why you're saying it could backfire. Yes, because this is clearly working against their premise na pauwiin nyo na sa Pilipinas. Lalo pong hindi pauuwiin yan sa Pilipinas kasi nakikita nila posible talagang panggalingan ng gulo kung may ganitong suporta pala. Pero on the other hand, there are victims. And on the part of the victims, what we would raise is that the release of Duterte and possible additional access to his associates when you're out of prison is likely going to heighten the intimidation, harassment to victims and potential witnesses. Nako, lalo pang napasama ang mga hakbang na ginagawa ng mga Duterte dogs, lalo na nitong si 10K Yetano. 10K Yetano. Nako, lalo palang hindi papauwiin si Digong, lalong hindi mabibigyan ng interim release dahil sa pinakita ninyo na pagboto. Biruin mo, 15 kayong bumoto dyan kay Digong para siya ay mapauwi dito sa Pilipinas at magkaroon ng house arrest. Naku po, hindi nyo kasi pinag-iisipan. Alam niyo yung sobrang pabibo, pabida. Minsan nakakasama pa yan no? Siyempre, ang mga Duterte dogs na bumoto dito, siyempre unang-una, si Alan Peter Cayetano. Sumunod si Bato, si Jinggoy, si Bongo, yan si Marco Beta, si Baba, at si pinakamatalinong senador sa balat ng lupa na itong si Robin Padilla, at si Joel Islord at si Mark Villar. Nako, yan yung mga Duterte supporter 'Di ba? Kaya nga po, alam nyo, sa totoo lang, dapat hindi ka na minsan magpapabida. Minsan, hayaan mo na, kung nabubulok na sa kulungan, hayaan mo na siya doon. Buhay niya na yun 'Di ba? Ginusto naman yan ni Digong. Buti sana kung ayaw ni Digong mangyari yan. Siya pa nga nagamon sa ICC. 'Di ba? Kaya po, etong nangyari na ito, na magkaroon ng house arrest, etong si Digong dito sa Pilipinas, lalo pa pong mapapasama. Dahil nga po sa pagboto ng 15 senador at pwedeng maging 16 pa, para po etong si Digong
ay mapauwi na dito sa Pilipinas. Pang-16 dito si Chis Escudero. Kasi wala si Chis doon sa plenaryo nung nagbotohan. Ngayon, 'di ba? Magba-backfire po talaga 'yan. Good for them na mag-backfire 'yan. At walang ibang dapat sisihin ang mga DDS kung sakaling hindi po mapauwi si Digong, di sisihin nila si 10 Cayetano. 'Di ba? Sisihin nila 'yun. Walang ibang sisisihin dito. Sa halip na, 'di ba, katulad niyan. Nagpapakita ng mga kabulastugan si Sara diyan sa ICC. Sinisisi niya ang ICC. Sinasabi na ang tatay niya na baldog, nakitang nakahandusay, dinala sa ospital, hindi pinaalam sa pamilya. Di ba? Diyan pa lang, medyo foul na yan at hindi po syempre yan magugustuhan ng ICC dahil ginagawan sila ng kwento ni Sara Duterte. Tapos ito pang mga tao ni Digong, doon sa Dahig, nag-aaway-away. Pati yung mga vlogger, mga supporter sinusuportahan pala ni Alpotera. Yung mga sinusuportahan ni Alpotera, mga pinapalamon ni Alpotera na mga bad na tao dyan. Mga akala mo kung sino mga entitled, siga-siga, bully. Diyan po sa labas ng ICC Detention Center. Pagpapakita lamang po yan na kung si Digong ay mabigyan ng house arrest at ang host country ay ang Netherlands, delikado kasi mga war freak ang mga supporter ni Digong at pwedeng magkatotoo ang sinabi ni Sara na yung parang i-jailbreak, itatakas na si Digong. Kapag yan binigyan ng pagkakataon na mapatira dyan sa Netherlands, pwedeng mangyari yan. Delikado. Diba? Tapos, ito pa ngayong pagpapakita ng show of force ng mga Duterte dogs na nakakuha sila ng 15 boto o pwede pang maging 16 na boto dyan po sa Senado para itong si Digong ay mapauwi dito sa Pilipinas at mabigyan ng house arrest. So yan po yung mga factor ng hindi pagkakaroon ng interim release ni Digong. Malabo po talaga, mahihirapan si Digong. Alam nyo lahat ng mga actions ng mga kapalpakan nitong mga Duterte dogs, mga anak ni Digong, ang nagsasaper si Digong no? Alam nyo yung di ba? Dapat hindi na kayo gumagawa ng ganyan Hayaan nyo na si Kaufman, diskarte niya na yan. Diba? Dapat hindi na kayo nagpapakita ng mga support para mapaghandaan ng pagdating ng 2028 election. Ay, kunwari, maalala ko ng mga supporter ni Digong. Ang ginawa ng mga Duterte dogs na ito gumawa ng resolusyon para si Digong ay mapauwi dito sa Pilipinas. Pero alam niyo po, basura yan. Hindi yan kikilalanin ng ICC. Walang dating yan. Walang kwenta yan. Aksaya lang ng oras ng mga senador yan. Sa halip na marami silang mas importanteng bagay, mga batas na mapag-uusapan, ang pinag-usapan ay ang resolusyon nitong si 10 Cayetano, na walang kakwenta-kwenta at alam natin na ito pampagulo lamang at diversionary tactics para mapalamig at maiba ang istorya dyan po sa Senado at mapunta ang focus doon sa pagpapalaya ng ICC kay Digong. Kasi nababanggit na Joel is Lord, Jingay, bulok na keso, tumatanggap ng mga kickbacks, di ba? Yan ngayon, si Digong ang magdudusa. Sa halip na mapapalaya na si Digong ng ICC, kung napag-iisipan na nila, magbabago isip nila. Talagang napakarami palang supporter nitong si Digong, tapos mga senador pa. Talagang makapangyarihan pa to. Ma-impluwensya pa din. Huwag nating palayain. Di hayaan nating magpasko sa kulungan, mabulok sa kulungan kasama ng mga ibang kriminal at doon siya mag-celebrate ng Pasko, 'di ba? Kaya wrong move na naman ng mga Duterte dogs. No. Akala kasi nitong si Cayetano
makaka-score siya eh. Parang magiging magaling. Hindi niya alam, lalo lamang napasama at si Digong pa ang magsasaper sa ginawa niyang reso. Ay, nako talaga. Hindi na natuto tong mga Duterte dogs na to, no? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you, Bilyonaryo, sa kanilang video na ating nireaksyonan. At salamat kay Attorney Cristina Conti sa pagbibigay linaw o opinion dito po sa ating nireaksyonan na issue na ito. So, yun lamang po. Bye-bye. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.